Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Carry On, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang misteryosong lalaki na tinatawag na Traveler, habang pumapasok siya sa isang maliit at simpleng Christmas tree shop. Sinabi sa kanya ng manggagawa sa tindahan na ang pagkuha ng isang bagay ay mahal, dahil sa mas mahigpit na ang security sa border. Dahil dito, malaking pera ang inaasahan niyang kapalit. Si Traveler ay naglagay ng isang itim na bag na puno ng pera sa mesa, at binigyan siya ng manggagawa ng susi ng kotse, at sinabi sa kanya na ang bagay ay nasa trunk ng isang asul na BMW. Pagkatapos kunin ang susi, pinatay pareho ni Traveler ang manggagawa at isa pang lalaki, sinunog ang tindahan at umalis. Sa kotse ay nakita niya ang isang itim na briefcase sa trunk nito. Samantala, si Ethan Kopek ay isang ahente ng TSA sa Los Angeles Airport. 3 taon na siyang nagtatrabaho doon, ngunit pakiramdam niya ay na-stuck siya sa kanyang trabaho. Nais niyang maging isang pulis ngunit tinanggihan siya, na iniwan siyang walang motibasyon. Ang tanging nagpapaliwanag sa kanyang buhay ay ang kanyang kasintahan na si Nora, na nagtatrabaho bilang isang manager sa parehong airport. Mahal na mahal nila ang isa't isa at naghihintay sa pagsilang ng kanilang sanggol. Sakay ng bus papunta sa trabaho, malumanay na kinausap ni Nora si Ethan tungkol sa kanyang karera. Alam niyang hindi siya masaya at sinisikap niyang hikayatin itong huwag sumuko. Sa trabaho, late na naman si Ethan na ikinagalit ng kanyang boss. Isang law enforcement officer na nagngangalang Williams, ang nag-anunsyo na ang Department of Homeland Security ay nag-order ng mga counterfeit detecting pens, na gagamitin ng mga kawani. Sinabihan niya ang mga crew na iulat ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa isang kontak na nagngangalang Leo. Pinayuhan si Ethan ng kaibigan na magsikap, at ipinaalala sa kanya na mayroon na siyang paparating na anak na dapat isipin. Binanggit din ng kaibigan na nakakuha siya ng promosyon kamakailan, kahit na nagsimula siyang magtrabaho pagkatapos ni Ethan. Dahil dito, nag-ipon ng lakas ng loob si Ethan at humingi ng promosyon sa kanyang boss. Inihayag ng kanyang boss ang pagiging late ni Ethan at nagdududa sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Nakipagtalo si Ethan, sinabing magaling siyang makakita ng mga pekeng boarding pass at nag-alok na patunayan ito. Hinayaan pa siya ng kaibigan na pumuesto sa scanner upang ipakita ang kanyang kakayahan. Samantala, isang puting van ang dumating sa airport. Sa loob ay isang lalaki ang nakakadena, na nagpapakilala ng isang bagong karakter na tinatawag na Watcher, na hinahak ang mga security camera ng airport. Sinimula ni Ethan ang kanyang trabaho sa harap ng scanner, habang nakipag-ugnayan si Traveler kay Watcher para sa mga update. Gayunpaman, napansin ni Watcher si Ethan sa scanner, sa halip na si Jason ang dapat ay naruroon. Nagpasya silang i-blackmail si Jason sa pamamagitan ng paggamit ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito ay inalam nila ang address ni Ethan, at nalaman ang tungkol kay Nora at ang sanggol, at ipinasa ang impormasyong ito kay Traveler. Habang nagtatrabaho si Ethan, inabutan siya ng isang customer ng isang earpiece, ngunit nagsabing hindi ito sa kanya. Plano ni Ethan na ilagay ito sa lost and found, ngunit nakatanggap siya ng isang text na isuot ang earpiece. Sinunod ito ni Ethan at narinig ang boses ni Traveler. Inutusan siya ni Traveler na palampasin ang isang partikular na bag sa security, nang hindi magkakaroon ng alarma. Kapag tumanggi si Ethan, papatayin nila si Nora. Takot na takot si Ethan habang patuloy ang boses sa kabilang linya. Sinabihan siya ni Traveler na hayaan ang isang lalaking naka-red cap na lumipad sa Northwind Flight 1850 sa ika-5:40 PM, na dumaan sa seguridad nang hindi chini-check. Nang tanungin ni Ethan kung ano ang nasa bag, malamig na sinabi ni Traveler na labas na siya dito. Lumala pa ang sitwasyon, dahil sinimulan ni Traveler na ilista ang address ng tahanan ni Jason at mga detalye tungkol sa kanyang pamilya, na ginawang malinaw ang pagbabanta. Desperado na sinubukan ni Ethan na tumawag sa 911 nang hindi napapansin, ngunit si Watcher na pinapanood siya sa pamamagitan ng mga security camera, ay mabilis na ipinaalam ito kay Traveler. Binalaan ni Traveler si Ethan, at ipinunto na siya ay sinusubaybayan sa kanyang bawat galaw. Ang mga tauhan ni Traveler ay may baril na nakatutok sa buntis na kasintahan ni Ethan, at nagbanta na babarilan ito kung sumuway si Ethan sa utos.
Nataranta na tinapos ni Ethan ang tawag at nilock ang kanyang telepono sa isang drawer, nanginginig ang kanyang mga kamay. Samantala, dumating si Detective Elena sa Christmas tree shop, kung saan pinatay ni Traveler ang dalawang lalaki na nalamang si Ovepen at kanyang pamangkin. Nalaman niyang bahagi sila ng Bratva, isang grupong kriminal sa Russia. Habang nag-iimbestiga, nakahanap si Elena ng relo sa katawan ni Ovepen, maingat na binuksan ito at natuklasan ang isang ATF bug sa loob. Maaaring mag-record ang device na ito ng hanggang 72 oras ng audio. Umaasa na makahanap ng mga proof, ipinadala ni Elena ang relo sa isang bihasang kasamahan upang makuha ang mga pag-record. Sa airport, puspusan ang pagdiriwang ng bisperas ng Pasko. Palihim na sinubukan ni Ethan na magpadala ng SOS message gamit ang kanyang smartwatch, ngunit napigilan siya ni Watcher na sinusubaybayan ang lahat ng kanyang galaw. Dahil dito, nag-atubili na inilagay ni Ethan ang device. Nasisiyahan si Traveler sa kanyang pagkontrol kay Ethan, at nagsimulang magbunyag ng mga personal na detalye tungkol sa kanyang buhay. Ibinunyag na ang trabaho ng kanyang ama ay bilang isang mall security guard, at ang karera ng kanyang ina bilang isang guro. Nagulat at nagtataka si Ethan kung paanong si Traveler ay nakakaalam ng napakaraming bagay tungkol sa kanya. Samantala, ang kasamahan ni Elena ay nagtatrabaho sa nasira na ATF chip, at namamahala upang mabawi ang ilang mga audio fragment. Karamihan sa mga ito ay hindi malinaw, ngunit nalaman nilang si Ovepen ay kasangkot sa pagbebenta ng mga baril sa mga mamimiling Russian. Inihayag ni Traveler na siya ay isang freelancer, at kumukuha ng mga trabaho nang hindi nagtatanong. Desperado para sa tulong, pinatay ni Ethan ang scanner at isinulat ang mga detalye tungkol kay Traveler sa boarding pass ng isang pasahero. Ibinigay niya ito kay Leo, na nagpapanggap na bahagi ito ng isang regular na pagsusuri. Binasa ni Leo ang sulat at naiintindihan ang panganib, kaya umalis siya upang tumawag para sa backup. Gayunpaman, napansin ni Traveler na may mali. Bago pa man makakilos si Leo, tinurukan siya ni Traveler ng mabisang gamot, na nagdulot kaagad ng nakamamatay na atake sa puso. Babala ni Traveler kay Ethan, kapag sinubukan niyang muli ang ganoon, mamamatay na ang kanyang kasintahang si Nora. Biglang itinalaga ng boss si Ethan sa ibang pwesto malapit sa mga metal detector, na nakagambala sa mga plano ni Traveler. Si Traveler na patuloy na nagsasalita sa pamamagitan ng earpiece, ay sinabihan si Ethan na bumalik sa kanyang orihinal na pwesto, o magkakaroon ng nakamamatay na kahihinatnan. Sa mabilis na pag-iisip, si Ethan ay nagkaroon ng isang mapanganib na plano. Nagdagdag siya ng alak sa isang kape at ipinalit ito sa inumin ni Jason. Hindi nagtagal, nangangamoy alak ang kape ni Jason, at agad siyang pinaalis ng kanilang boss. Sa pag-alis ni Jason, binigyan niya ng matalim na tingin si Ethan, na pagtantong sinet up siya nito. Nag-aatubiling hinayaan ni Ethan ang kahina-hinalang bag na dumaan sa scanner, nang hindi inaalerto ang sinuman. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo, at nagmamadaling pumunta sa banyo para sumuka. Alam niyang naglalaman ang bag ng isang bagay na mapanganib, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magawa upang pigilan si Traveler. Samantala, narinig ni Elena ang isang pangunahing salita mula sa na-recover na ATF audio na Novichok. Kinikilala niya ito bilang isang nakamamatay na chemical weapon na ginagamit sa digmaan sa Russia. Naalarmang nakipag-ugnayan agad siya sa Homeland Security. Balik sa airport, ipinakita ni Traveler kung gaano kapanganib ang Novichok. Kahit na isang maliit na halaga lang nito, ay maging sanhi ng isang tao na malunod sa kanyang sariling dugo. Napagtanto ni Ethan ang panganib, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan. Sa istasyon ng pulisya, sinusuri ni Agent John mula sa Homeland Security ang mga natuklasan ni Elena. Ang kapitan at ang ahente ay nagdududa sa kanyang mga conclusion, dahil ang mga ito ay batay sa isang hindi malinaw na salita. Ang tensyon ay biglang tumaas, nang ipaalam sa kanila ng isang kasamahan na may tumawag sa 911 mula sa airport, sa ilalim ng pangalan na Ethan Kopek. Agad na sumugod sina Elena at Agent John sa airport, at doon ay sinimulan ng pulisya ang pagsisiyasat sa posibleng banta. Ang boss ni Ethan ay nag-anunsyo ng mga random na pagsusuri sa security, para sa 50 na pasahero bilang pag-iingat. Sa pagkuha ng pagkakataon, ginamit ni Ethan ang mga kredensyal ng kanyang boss para i-flag ang kasama ni Traveler na si Mateo, para sa inspection. Hindi nagtagal, isang anunsyo ang tumawag kay Mateo na mag-report sa security.
Si Traveler ay naghinala na si Ethan ang nasa likod nito, at galit na ang kanyang plano ay nahaharap sa pagkagambala. Sa pagmamasid kay Ethan, sinisigurado niyang alam ni Ethan na nasa panganib pa rin ang buhay ni Nora. Sa sobrang takot, tumakbo si Ethan para hanapin si Nora, at nang maabot niya ito, nakita niya ang pulang laser ng isang sniper na nakatutok sa kanyang katawan. Hinarap ni Nora si Ethan, inakusahan siyang responsable sa biglaang pagpatalsik kay Jason. Nagulat siya at nasaktan, hindi makapaniwalang magagawa ni Ethan ang bagay. Bago makapagpaliwanag si Ethan, nagsalita si Traveler sa pamamagitan ng earpiece ni Ethan. Malamig at nananakot ang boses nito habang binabalaan si Ethan na huwag magsalita, at kung gagawin ito ni Ethan, babarilan nila agad si Nora. Malungkot na umatras si Ethan, hindi kayang ipagtanggol ang sarili o sabihin kay Nora ang totoo. Nadagdagan ang tensyon, nang makorner ni Traveler si Ethan sa banyo, at isang brutal na labanan ang sumiklab sa pagitan ng dalawa. Desperado na kinuha ni Ethan ang baril at itinutok ito kay Traveler, at hiniling na alisin niya ang sniper na nakatutok kay Nora. Sa halip na sumunod, inilabas ni Traveler ang kanyang telepono, at inactivate ang isang bomba na nakatakdang sumabog sa loob ng 10 minuto. Dahil dito, nakipagkarera si Ethan na mahanap ang bomba. Natuklasan niya ang kanyang boss kasama si Mateo, at sa pamamagitan ng earpiece, tinutuyan ni Traveler si Ethan na barilin si Mateo para matigil ang bomba. Gayunpaman, nag-alangan si Ethan dahil ayaw niyang pumatay ng tao. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagdulot sa pagpatay ni Mateo sa boss ni Ethan. Inihayag ni Mateo na ang kanyang asawa ay na-hostage, at pinilit rin siyang sumunod sa mga utos ni Traveler. Magkasama na pinamamahalaan ni Ethan at Mateo na i-defuse ang bomba, pagkatapos ng isang maigting na pakikibaka. Samantala, tumungo sa airport sina Detective Elena at Agent John. Habang nasa daan, nakatanggap si Elena ng tawag mula sa kanyang kasamahan. Nalaman niyang nasa presinto si Agent John, ibig sabihin na ang lalaking kasama niya ay isang impostor. Hinarap ni Elena ang pekeng ahente, na humantong sa isang matinding labanan. Natalo ni Elena ang pekeng ahente at sakay ng kotse, nagmamadaling sumugod sa airport. Balik sa airport, sinubukan ni Ethan at Mateo na itago ang katawan ng boss ni Ethan. Inutusan ni Traveler si Mateo na patayin si Ethan, ngunit sa panahon ng labanan, hindi sinadya ni Mateo na mabaril ang kanyang sarili. Habang naghihingalo siya, lumuluhang humingi ng tawad si Mateo sa kanyang ginawa. Desperado na kinuha ni Ethan ang telepono ni Mateo at sinubukang tawagan si Nora, ngunit hindi ito sumasagot. Nagmensahe siya sa isang kasamahan, nagbabala sa kanila tungkol sa panganib ni Nora at sa isang kahina-hinalang puting van. Gumawa ng plano si Ethan na palitan ng regular na bag ang carry-on bag na naglalaman ng armas. Gagawa siya ng paraan na may pasok ito sa cargo area, na magbibigay sa kanya ng pagkakataong ma-access ito. Kinuha ni Traveler ang carry-on bag at sumakay ng flight papuntang Washington, D.C. Gayunpaman, hindi kasya ang bag sa overhead compartment, kaya ilalagay ito sa cargo hold at iniskan. Natuklasan ni Nora at Ethan ang eroplanong sinasakyan ni Traveler. Sinabi ni Ethan kay Nora na ang tanging paraan para matigil ang sakuna, ay ang hayaang lumipad ang eroplano, at ipinaliwanag niya na maaari niyang ma-defuse ang armas mula sa cargo hold. Hinikayat ni Ethan si Nora na hanapin si Detective Elena at ipaliwanag sa kanya ang lahat. Samantala, nakatanggap ng mahalagang tawag si Elena mula sa kanyang kasamahan, sinabing natuklasan nila ang plano ni Traveler. Ang armas ay sinadya upang e-frame ang mga Russian para sa isang pag-atake. Magkakaroon ito ng rally ng suporta para sa isang kontrobersyal na panukalang batas, na makikinabang ang mga tagagawa ng armas. Ang isang congresswoman na naglalakbay sa ilalim ng isang pekeng pangalan, ang siyang susi sa plano. Itinutulak niya ang isang panukalang batas, na nagtatarget sa mga interes ng Russia, ngunit kulang ito ng sapat na suporta. Habang papaalis ang eroplano, pumasok si Ethan sa cargo hold. Nakipaglaban siya sa oras upang mahanap at ma-neutralize ang armas, ngunit napagtanto ni Traveler ang intensyon ni Ethan at hinarap siya. Isang away ang sumiklab, gayunpaman, nagawa ni Ethan na manaiglaban kay Traveler, at ikinulong niya ito sa refrigerator ng kargamento. Nakulong sa lamig, sumuko si Traveler sa kanyang sariling nabigong plano. Humanga si Detective Elena kay Ethan sa kanyang ipinakitang katapangan, at nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang pulis.
Noong una ay nag-aalangan si Ethan, ngunit sa huli ay tinanggap niya ito, sabik na gamitin ang kanyang kakayahan para sa kabutihan. Makalipas ang 1 taon, masayang namumuhay si Ethan kasama si Nora at ang kanilang anak. Naayos na rin niya ang pagkakaibigan nila ni Jason, at naging close ulit ang dalawa. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.